From Free Presbyterian Mission Philippines, we present Let the Bible Speak. It's good to have you with us today as we spend 15 minutes around the Word of God, preaching Christ in all His fullness to men and women in all their need. Blessed morning sa lahat ng ating tagapakinig. I'm so happy to be with you this morning. Pastor Dennis Kabingi, ang iyong lingkod. Ang ating tatalakayin ay ang nakasulat sa 1 John chapter 3, verse 1. The Bible reads, Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Narinig niyo po yun? Right? To all Christians, to all those who believe in the Lord Jesus Christ, that the Father sent Him into this world, He who hath no sin become a sin for us. Wala po siyang kasalanan, ngunit binigay niya ang kanyang buhay sa cross dahil inako niya ang ating mga kasalanan as though they are His. At ang kaparusahan ay binigay sa Kanya. Siya po ang hinatulan ng ating kaparusahan. At kung tayo ay manalig sa Kanya, at kung tayo ay lumapit sa Kanya, at kung tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, anong sabi ng Panginoon? By grace, through faith, we are the sons of God. Yan po ang mensahe nitong verse na to. And this is very important for all of us. Now, marami po tayong mapag-aaralan nito at wala po tayong time. Unfortunately, we only have 15 minutes in this program. But I want us to look at this as a very practical verse para sa ating lahat. Kaibigan, how are you? How is your life? Well, maybe it wouldn't be far-fetched for me to guess na may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, hindi ba? Nandyan yung kakulangan. Marami tayong kakulangan. Kakulangan sa abilidad, kakulangan sa, holiness, kakulangan sa pagsamba sa Panginoon, kakulangan sa mga material na bagay. Marami tayong kakulangan. How important it is na wag nating kalimutan o palagi nating alalahanin o palagi nating tandaan na tayo ay mga anak ng Diyos. Yes, tayo mga anak ng Diyos. Pag nasa isip natin yan at pag nasa puso natin yan, alam nyo, magbibigay sa inyo yan ng lakas ng loob upang patuloy tayong manampalataya sa ating Ama. Dahil in this verse, we are not the one claiming that He is our Father. Now, it's not wrong to claim He is our Father dahil totoo yan. And by the way, why do we claim God to be our Father? Well, we claim because God told us so. He loved us first before we loved Him. Tinanggap niya muna tayo bilang kanyang mga anak. Bago natin siyang tawaging ating Ama. The fact na we are calling upon Him is because He made us His children. Klaro ho ba? So this is very, very important for us, my friends. Tingnan natin uli anong sabi ni Apostle John. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us. Ang Ama ang nagpakita
ang nagpakilala. Binigay niya itong katungkulan na tayo ay tawaging mga anak ng Diyos. Right? May isa pa rito, that we should be called. Yes, we should be called, meaning that is the right term. That is the right name. That is the right title. As far as God is concerned, this is the truth. We are, or we must be called the sons of God. Bakit? Well, because it's the truth. Bible says that we are adopted in the beloved. Dahil sa sakripisyo ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, tayo ngayon ay naging mga anak ng Diyos. And this is a great blessing, my friends. Alam niyo, this phrase, the sons of God, hindi ito natin dapat kalimutan. Ano man ang mangyari sa buhay, dapat maalala natin ito. Ito yung dapat nasa atin. Bakit? Because if you remember always that you are a child of God, this is powerful. In life, hindi natin alam kung anong mangyari sa buhay natin, di ba? Maraming nagkakasakit, maraming, namamatay sa aksidente, maraming naghihirap, maraming bumabagsak sa kasalanan, maraming mga temptasyon ng buhay. And when we look at ourselves, ano yung nakikita natin? Nakikita natin yung kahinaan, kapalpakan, right? Pero alam mo, pag naisip mo na ikaw ay anak ng Diyos, magkakaroon ka ng lakas ng loob upang lumaban sa mga temptasyon, upang lumaban sa mga kahinaan. Hindi dahil ang tingin mo sa sarili mo napakagaling mo, pero dahil alam mong anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. So kung ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, kakulangan sa material na bagay, kakulangan sa holiness and righteousness, kakulangan sa pananampalataya, kakulangan sa pagdadasal, kakulangan sa serbisyo, pagsiserbisyo sa ating Panginoon. Alam natin, natutulungan tayo ng Panginoon. Bakit? Dahil tayo mga anak ng Diyos. Tayo mga anak ng Diyos. Katulad nung, mga tatay dito sa lupa, right? Sabi ni Jesus, kahit sabihin natin ikaw ay pinakamasamang ama, pag humingi sa iyo ang iyong anak ng tinapay, bibigyan mo ba ng ahas? Of course not. So when we think about God as our Father, we must encourage ourselves na ang Diyos ay kadamay natin sa buhay. At alam ng Diyos kung ano yung ating kahinaan, kakulangan. At alam ng Diyos kung paano tugunan ang ating mga pangangailangan. And that's why sabi ko sa inyo, marami tayong mapag-aaralan dito. But kahit sa practical na bagay, malaking tulong to sa atin. So panawagan ko po sa ating mga tagapakinig
How are you today? Are you a believer? You know, some people don't know how to answer that question. Parang, Pastor, hindi ko po alam paano sagutin yan. Well, you just listen to your heart, because the Bible says the Holy Spirit bears witness, meaning to say, ang Holy Spirit magsasabi sa inyo kung kayo ay anak ng Diyos or hindi kayo anak ng Diyos. So pakinggan nyo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, I'm happy for you. Kung ikaw ay hindi anak ng Diyos, alam mo ba na bukas ang mga kamay ng ating Panginoon? Welcome po kayo to come to Him, because mayroon tayong mediator. Mayroon tayong tagapagligtas na pumapagitna sa ating mga makasalanan to the Father. Right? Yun po yung cross. Siya po yung ating daan papunta sa Ama. Kaya we trust Him. Kaya we look to Him by faith. Kaya we repent from our sins and turn to God. Friends, huwag na tayong lumayo sa ating Diyos. Dahil Siya yung gumawa sa iyo, lumayo ka man, babalik ka rin sa Kanya. You know, maraming taong walang pakialam sa Diyos sa buhay. Pero pag sila ay malapit ng mamatay, nakakaalala sa Diyos. Yung iba naman, hindi rin. And yet, yung kanilang mga mahal sa buhay, magsasabing, kapiling na niya ang Panginoong Diyos. How can it be, my friends? Kung wala kang time sa Diyos ngayon sa buhay na ito, I'm sure you will not be with Him in paradise. So friends, huwag nating baliwalain. Ang sarap pakinggan na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ho ba? So, lapit tayo sa Panginoon. And alam nyo, hindi kay tatakwil ng Diyos. Yan po yung blessing natin. So this Lord's Day, I hope itong short message na to, short devotion, would encourage you to seek the Lord. Because ang Panginoon, bukas ang Kaniyang mga kamay. And He is calling us, come to me who are heavily laden, and I will give you rest. Yan ang panawagan ng Panginoon. Ba't ka lalayo? Amen. Amen. You have been listening to Let the Bible Speak. Our speaker today was Pastor Dennis Kabingi. We invite you to attend services each Sunday at 10 a.m. at Bethany Reformed Church on Vista Alegre, Bacolod. If you would like some free Christian literature or spiritual help, please write to Let the Bible Speak, P.O. Box 676, Bacolod City, Philippines 6100. That is, Let the Bible Speak, P.O. Box 676, Bacolod City, Philippines 6100. Also, please look for our Facebook page, Free Presbyterian Mission, Philippines. We trust that the Word of God has been a blessing to you today, and we invite you to tune in again next week, as once again we let the Bible speak.